Sa tahimik na lugar ng Medicine Hat, Alberta, Canada, isang nakakagimbal na kwento ang nasiwalat taong 2006, buwan ng Abril, nabubulabog at kukunin ng atensyon ng buong mundo. Sentro ng naratibong ito ang 12 anyos na si Jasmine Richardson na dahil sa ipinagbabawal na pag-ibig ay binawi ang buhay ng sarili niyang pamilya. Katuwang ang kasintahan niyang 11 taong gulang ang tanda sa kanya. Binawi ng tandem na ito ang buhay ng 2 magulang ni Jasmine at 8 taong gulang niyang kapatid. Si Jasmine Richardson ang pinakabatang convicted dahil sa multiple murders sa Canada. Subalit sa kasalukuyan ay malaya siyang nakakalakad sa mga kalye ng Canada. Mura man ang edad ni Jasmine Richardson, ang kanyang kasintahan at kasabot niyang si Jeremy Steinke na 11 years ang tanda sa kanya at inakala ng mga taong siyang may pakana sa pagpatay. Ang pamilya ng Richardson ay isang simpleng pamilyang naninirahan sa Medicine Hat, Canada. Ang Medicine Hat ay isang maliit na komunidad sa Alberta na may populasyong 63,000 at kasama rin ito sa 50 pinakadelikadong syudad sa Canada. Sa lagay ng lugar na ito, ay tiyak na hindi ganoon kaganda magpalaki ng anak dito dahil malaki ang tsansang maimpluwensya ng bata ng mga nangyayari sa kanyang paligid. Sa kabila ng kahindik-hindik na krimen ni Jasmine ay hindi siya lumaking ganito noong una. Ang batang si Jasmine ay sinasabing masiyahing bata at mahilig makipaghalubilo sa mga tao, pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang kanyang kasintahang si Jeremy Steinke sa isang punk rock show. Pero ayon sa ibang impormasyon, matagal nang interesado ang bata sa musika at pamumuhay na goth. At ito rin ang dahilan ng kanyang pagpunta sa concert kung saan niya nakilala ang matanda niyang kasintahan. Alinman sa dalawa ang totoo, ay hindi maikakaila na dito nagsimula ang pag-iibigan ng batang 12 anyos pa lamang at ang lalaking si Jeremy na 23 taong gulang na. Ang pamilya at mga kaibigan ni Jasmine ay puro mabubuting bagay ang sinasabing mga katangian niya at sinisisi nila ang mas matanda nitong kasintahan sa pagbabago ng ugali nito at pagiging pasaway. Ang magkasintahan ay labis na naging interesado sa mga impormasyon tungkol sa mga vampira sa internet. Pinanindigan ni Jasmine ang goth na pamumuhay kagaya ng mga nakikita niya sa internet. Naglalagay siya ng madidilim na makeup para magmukha siyang mas matanda at masabayan ang personalidad ng kanyang kasintahan. Kung tipikal ang pamilya at buhay na kinalakihan ni Jasmine, ang kasintahan niya namang si Jeremy ay may hindi magandang pagkabata. Ang kanyang ina ay sobrang lasinggera at hindi masaya sa kinahinatnan ng buhay niya, kaya iniwan siya nito. Agad namang nakahanap ang kanyang ama ng kapalit, subalit inabuso nito ang batang si Jeremy. Sa kasamaang palad, hindi lamang siya sa bahay na abuso dahil pagpasok niya ng paaralan ay nakaranas siya ng pambubuli mula sa kanyang mga kaklase. Sobrang lala ng pang-aabusong naranasan niya at bago pa makilala si Jasmine ay nagtangka na siyang tapusin ang sarili niyang buhay. Pagdating niya ng 13 anyos ay lumala ang kalagayan ng kanyang pag-iisip, marahil ay dahil na rin sa mga pang-aabusong naranasan niya. Nagsimula siyang mabuhay sa isang delusyon. Pinaniwala niya ang sarili niya na siya ay isang werewolf na 300 taon nang namumuhay sa mundo. Para mas mapanindigan ito ay nagsusuot din siya ng kwintas na may lagayan ng dugo. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang dugong nakalagay dito. Matapos nilang magkakilala sa concert ay mabilis silang nagkamabutihan at agad na pumasok sa isang relasyon sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad. Ang magulang ni Jasmine, natural, ay hindi nagustuhan ang kasintahan niya dahil nga sa edad nito. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon at dahil sa pagtutol nila sa pag-iibigan ng dalawa, pinagbawalan ng mag-asawang Richardson ang panganay nilang dalagang si Jasmine na makipagkita kay Jeremy. Ganun pa man, hindi nito natinag ang matibay na pag-iibigang nananaig sa dalawa. Sa pagkabuo ng kanilang relasyon, ay siya ring pagkabuo ng kanilang malagim na plano. Malaking pagkakamali ang desisyong pagbawalan silang magkita dahil lalo lang silang nagpumilit na kitain at mabaliw sa isa't isa. Nang malaman ni Jeremy na gusto silang paglayuin ng mga magulang ni Jasmine, ay kung ano-anong mga nakakatakot na komento ang inilagay niya sa internet.
April 3, 2006. Nag-post si Jeremy sa social media ng isang mensaheng tila may kahulugang nais niyang kunin ang buhay ng mga magulang ni Jasmine. Ganun pa man, ayon sa mga pulis ay may sapat silang dahilan na magpapatunay na hindi si Jeremy ang mastermind ng krimen dahil hawak nila ang mga kopya ng text messages ng magkasintahan at mapapatunayan nito ang gustong pumatay sa mga magulang ni Jasmine ay hindi si Jeremy, kung hindi ang sarili nilang anak. Si Jasmine ang unang nagsabing may plano siya para sa kanyang mga magulang. Sa text message na ipanadala ni Jasmine sa kanyang kasintahan, sinabi niya na plano niyang magsama silang pareho. Para maisakatuparan nito, ayon sa kanya, magsisimula ito sa kinakailangang aksyon ng pagpatay niya sa sarili niyang mga magulang at magre-resulta ito sa kanilang masayang pagsasama. Nagustuhan ni Jeremy yung plano pero sinabi nitong kailangan nilang maging mabusisi sa detalye. Nalaman ding pinagkalat na pala ni Jasmine ang kanyang plano sa kanyang mga kaibigan sa eskwelahan pero inakala ng mga itong nagbibiro lang siya. Ayon din sa report ay bago ang gabi ng kanilang pag-atake ay nanood muna sila ng isang palabas ng magkasama. Ito ay sa kabila ng kahilingan ng mga magulang ni Jasmine na hindi dapat silang magkita. Ang palabas na pinanood nila ay ang 1994 film na Natural Born Killers bago sila maghiwalay ng landas noong gabing iyon. Halauna ng hapon, April 23, 2006, tatlong bangkay ng pamilyang Richardson ang nadiskubre sa kanilang bahay. Matapos i-report ng isang batang lalaki na nagtungo sa bahay ng pamilyang Richardson para sana makipaglaro sa 8 taong gulang na kapatid ni Jasmine. Pagdating ng bata ay sumilip siya sa bintana, subalit ang nakita niya ay isang bangkay sa basement. Kaya agad siyang umalis at nagsumbong sa kanyang ina. Patay na lahat ng miyembro ng pamilya Richardson maliban kay Jasmine na siyang ipinagtaka ng mga tao. Sa una ay nakala ng mga pulis na marahil ay hawak na hostage si Jasmine ng kung sino man ang pumatay sa pamilya, subalit nagkakamali sila. Ginawa ng mga pulis lahat ng kanilang makakaya upang mahanap si Jasmine at Jeremy. Nadiskubre na ang inang si Deborah Richardson ay namatay matapos pagsasaksakin ng hindi bababa sa 12 beses. Pagkatapos itong patayin ay sinunod naman ang padre de pamilyang si Mark. Subalit nakapanlaban ito gamit ang hawak niyang screwdriver pero kulang ito para malabanan ng 2 umaatake sa kanya at isa pa dito ay ang kanyang panganay at sarili niyang anak na babae. Sa itaas naman ng bahay, natagpuan ang katawan ng nakababatang kapatid ni Jasmine at 8 taong gulang pa lamang na si Tyler Jacob na pinatay habang nasa kama. Nang imbestigahan ng mga pulis sa mga gamit ni Jasmine ay napagtanto nilang hindi pala biktima si Jasmine. Sa halip, siya ang kanilang prime suspect. Nagawa nilang matunto ng magkasintahan sa loob lamang ng 24 na oras. Natagpuan nila ang dalawa sa truck na pagmamay-ari ni Jeremy. Sa tulong ng mga digital na ebidensyang matatagpuan sa internet, kagaya ng mga post nila sa social media, palitan ng email at palitan ng text, ay napadali ang investigasyon at pagtunton sa kanila. Kwinestyon sila ng mga pulis matapos sabihin ng mga saksi na narinig nila ang dalawang nag-uusap tungkol sa pagkuha sa buhay ng isang tao. Iginiit ni Jasmine na wala siyang kinalaman sa pagpatay, pero iba ang sinasabi ng mga ebidensyang hawak ng mga pulis. Ayon sa ebidensya, ay pinatay ni Jeremy ang mga magulang ni Jasmine, habang si Jasmine naman ay ang nagdispatcha sa nakababata niyang kapatid. Alam ng mga pulis na pareho silang may ginampanan sa krimen. Pagdating nila ng hukuman, ay sinubukang umapilan ni Jasmine ng not guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Ayon sa kanya, ang mga mensaheng hawak ng pulisya galing sa kanya ay iba ang interpretasyon ng mga pulis sa kanyang mensahe at hindi ito ang gusto niyang sabihin. Ganun pa man, sa dami ng ebidensya ay nahatulan pa rin siyang guilty sa lahat ng kasong isinampa sa kanya. Hindi siya nagawang ipakulong habang buhay dahil sa kanyang murang edad na 12 taong gulang pa lamang. Ang parusang natanggap niya ay 6 na taon sa kulungan at 4 na taon sa ilalim ng superbisyon ng komunidad. Hindi rin nagtagal, taong 2008, ang kasintahan niyang si Jeremy ay sumabak na rin sa trial at nahatulan din guilty of all charges. Dahil nga 11 taon ang tanda niya kay Jasmine,
Kailangan niya munang makulong ng 25 taon bago makakuha ng parole, pero mukhang igugugol niya ang natitirang oras ng kanyang buhay sa kanyang selda. Ang magkasintahan ay nagawa pa rin magpalitan ng mga sulat sa kulungan at ang mga ito ay hindi man lang naglalaman ng kahit kaunting pagsisisi sa kanilang krimeng isinagawa. Ang kadalasang laman ng mga sulat nila ay tungkol sa kanilang labis na pagmamahal sa isa't isa at plano ng kanilang kasal oras na makalaya na silang pareho. Si Jasmine ay sumailalim sa isang matinding therapy. Habang nakakulong siya ay ginawa ng mga caretaker niya ang lahat upang makasigurado na ang bata ay magkakaroon ng isa pang tsansa sa buhay dahil nga 12 anyos pa lang siya. Napakabata at posibleng hindi pa alam ang kanyang mga ginagawa. Madalas siyang binibigyan ng mga psychiatric assessment para malaman kung handa na ba siyang lumabas at sumabak sa labas na mundo. Taong 2016, nagpositibo ang resulta ng assessment. Sa paglipas ng panahon, ay nagsimulang magpakita si Jasmine ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa at naiintindihan na ang realidad at bigat ng kanyang mga aksyon sa kanyang pamilya. Taong 2016 ay sinabi ng mga health professional na tila ba siya ay totoong nagsisisi na sa kanyang kasalanan at gustong ayusin ang kanyang mga pagkakamali at mabuhay ng bago at mas maayos na buhay. 22 years old siya nang makalaya sa kustodiya ng mga pulis. 1 taon na lamang at kaedad niya na ang boyfriend niyang si Jeremy noong una niya itong makilala. Sa pagtatapos ng kustodiya ng pulisya kay Jasmine ay ito ang kanilang sinabi para sa bata.